hindi dapat ipinagbabawal. Kaya kapag kabaliktaran ng mga aral na binigay ng Biblia, yan ay aral ng demonyo. At unang-una sa lahat, yung binabalaan nito, makikita natin yung kung sino yung nagtataglay ng apostolic succession, yun yung aral na yun ang nagtuturo ng aral ng demonyo. Kasi unang-una, hindi apostolic succession ang ibinigay ng mga apostol. Kung hindi babala sa mga obispong magtatalikod. Yan lamang. Salamat. Time. Okay, so natapos na ang ating first presentation. Ready ka na ba, Okay na? Kilmel? Oo, ready na. Okay. Okay. Ito muna yung premise ko. Galatia ilang segundo? 1:8. Sabi dito, maging Galatia 1:8, sabi dito, dapat kami o isang anghel mula sa langit ang nangaral sa inyo ng anumang ibang sa iba sa pinangangaral matakwil. Tanong, kinikilala nyo na huwag kakain ng dinuguan at huwag mag-aasawa sa hindi ka panalig? Yes or no? Objection, moderator. Paki-hold ng oras. Hindi po moderation. Yan ang sakit nila. Sa anghel. Okay, ano objection mo? Ano objection mo, taga Carlos? Ang topic po natin ay hindi po tungkol sa anghel, kung hindi tungkol po sa aral ng demonyo. Ang Katoliko, patutunayan ko aral ng demonyo. Sagutin niya yan. Papasok sa topic Okay, yan. moderator's yan ang time. ugali ng mga yan. Objection. Pag nasasako, sako agad. Moderator's time, okay? So, magro-rolling ako. So, part sa ating rules na kung ano yung nilatag, doon lang magtatanong. So, nilatag mo naman yun, taga Carlos, yung talata, at related naman yung tanong, pasok yung tanong ni Uncle Mel. So, sasagutin mo ba yun? O pwede naman tayo sa langit na nagtuturo sa ibang ebanghelyong pinangangaral, sumpain siya o itakwil. Ayon sa inyong turo at aral, si Felix Manalo ay anghel galing sa sikatan ng araw na bumaba, nasa ano yan, aral, at nagbigay ng pandoktrina na bawal kumain ng dinuguan at bawal mag-asawa sa hindi kapanalig. Yes or no? Categorical. Hindi. Categorical. Hindi si kapatid na Felix Manalo ang nagturo ng aral na huwag kumain ng dinuguan o kaya'y mag-asawa ng hindi ka pananampalataya. Ang Biblia. Objection. Aral nila, si Felix Manalo ay anghel na bumaba mula sa sikatan ng araw. No, ginamit ko yung Galatia 1:8. At ayon sa pandoktrina nila, 25 doctrines siya, nandoon nakasulat, bawal kumain ng dinuguan o lamang kati. Yung dinuguan may lamang kati yan eh. No? At saka bawal mag-asawa sa hindi kapanalig. Ang tanong, na pinaniniwalaan nyo ba yan na yan ay tinuturo sa inyo? Yes or no? Tinuturo yan sa inyo? Yes or no categorical lang? Categorical yung tinuturo yan sa inyo? Yes or no? Nasa doktrina niyan. Counter-objection muna. Loaded kasi yung tanong niya. Kaya ang sinundan kong tanong niya kanina ay tungkol doon sa pagkain.
na itinuro daw umano ni kapatid na Felix Manalo. Kaya sinagot Kaya ko nga siya pagkain na hindi yun si kapatid na Felix Manalo ang nagturo nun kung hindi ang Biblia. Hindi turo ng kapatid na Felix Manalo ron. Pero ang aral na pinagtatalunan namin ngayon moderator, ay patungkol sa aral ng demonyo. Okay, magro-rolling ako. Magro-rolling ako. Pagkain ng dugo. Okay. Okay, magro-rolling ako. Moderator, Moderators ang tinatanong ko, yung nasa pandoktrina nila, hindi yung nasa Biblia. Doktrina, pandoktrina ang tinatanong ko, hindi naman yung nasa Biblia eh. Okay, magro-rolling ako. Eh di ba pagkain, tsaka hindi pag-aasawa? Pinasagot niya Pagkain at hindi pag-aasawa, Yung- tinigil mo yan. Ngayon sasabihin mo, hindi yan ang topic. Okay, ito yung rolling ko. Okay. Wait muna, both side Ito yung rolling ko. Yung tanong ni Uncle Mel, pasok naman kasi ginamit niya yung talata na inilatag mo kanina, bro, taga Carlos. So, ngayon, categorical naman yung tanong niya. At meron kang, meron ka namang 10 seconds, di ba? Mag-explain kung hindi mo yan sasagutin o hindi. Uulitin So, ko. kung pwede ka mag-pass. Uulitin ko yung tanong, taga Carlos. Ulitin ko. Okay. Ayon sa inyong aral at turo, si Felix Manalo ay mula sa ay anghel na mula sa sikatan ng araw. Nandiyan yan. At ayon sa pandoktrina ninyo, hindi ko sinabing ayon sa Biblia, ayon sa pandoktrina ninyo na nakasulat doon, huwag kakain ng dinuguan at huwag mag-aasawa sa hindi kapanalig. Itinuro ba yan sa inyo at pinaniniwalaan nyo? Yes or no? Objection. Objection ha. Narinig niya naman yung tanong niya. Hindi na siya patungkol. Objection ha. Hindi na patungkol yan doon sa topic na inilatag ko. Na ang inilatag ko ay patungkol sa aral ng demonyo. Nagtatanong na siya patungkol sa aral ng sa doktrina namin. Yun na yung tanong niya. At sa aral ng sugo na itinuro sa amin. Doon na siya nagtatanong. Hindi na doon sa Moderator, ang Okay, may pag-uusapan counter objection namin ka ba, Uncle Mel? tungkol sa aral ng demonyo. Ang usapan, aral ng demonyo sa topic, di ba? Aral ng demonyo. Tinatanong ko kung tinuro ba sa inyo o aral sa inyo na kilalanin si Felix Manalo bilang anghel na galing sa silangan at sa pandoktrinang aral ninyo, huwag kakain ng dinuguan at huwag mag-aasawa. Pasok na pasok! Ayaw lang sagutin. Yes or no lang. Okay, so magro-rolling Fred, ako. yung helicopter mo, ihanda mo na. Oo, nire-rephrase lang ni Uncle Mel yung yung tanong kanina. No, pasok naman pero meron ka namang bro taga Carlos. Okay, Kung sasagutin hindi ko mo na lang sasagutin, din. magni-next question tayo pag hindi mo sasagutin ko ulit. sasagutin. Meron kang Sasagutin ko ulit. Hanggat hindi nakukuha yung aking yung aking objection, sasagutin ko ulit. Tanong siya ulit. Categorical muna, yes or no lang, yes or no lang. Pakiulit yung Yes tanong. or no lang naman eh, categorical lang naman okay, bago ka ulitin mo, magsagot. Uncle Mel, ulitin mo yung Ulitin ko ulit yung tanong. Okay. Ayon sa aral at pinaniniwalaan at tinuturo sa inyo, si Felix Manalo ay nanggaling mula sa sikatan ng araw. At nagtuturo din sa inyo ang pandoktrina ninyo na bawal kumain ng dinuguan at bawal mag-asawa sa hindi kapanalig. Yes or no? Turo ba yan sa inyo? Yes or no? Yes, turo sa Categorical. amin yan. Yung bawal ang pagkain ng dinuguan dahil turo yan ng Biblia. At bawal ang pag-aasawa sa hindi sumasampalataya. Turo din yan ng Biblia. Ang turo ng demonyo ay bawal mag-asawa o walang asawa at bawal kumain ng karne. Hindi Next question. Hindi yan aral ng Okay, next demonyo. question. Pakiran ng time, bro. Pakiran ng time. Dahil umamin ka, okay na. Dahil umamin ka na aral at turo nyo pala yan. Ayan, narinig na nila. Ang topic natin, premise ko lang to, ay ang
pagbabawal ng pagkain ng karne at hindi pag-aasawa. Ayan. Inamin mo kanina na bawal mag-asawa sa hindi ka pananampalataya. Inamin mo, yes or no? Turo nyo yan, yes or no? Objection muna. Yes or no? Objection muna. Okay, objection. Ano objection? Wala Ano po na naman pagbabawal objection? kasi Inamin mo. Moderator. Hindi, mag-object muna ako. Pakinggan mo muna yung objection ko. Okay. Pakinggan natin yung ano. Wala po akong binabanggit na ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Nabanggit niya yan kasi sa unahan. Ang bawal ay pagkain ng dugo. Ginamit mo Pagkain yan. ng dugo na hindi yan aral ng demonyo. Yung pagbabawal ng pagkain ng dugo, aral yan ng Diyos. Yung pagbabawal na mag-asawa sa hindi ka pananampalataya, moderator, objection. Okay. Hindi yan aral ng demonyo. Okay. Ano objection mo, Uncle Mel? Objection, moderator. Hindi naman muna ako sa pagkain nagtatanong eh. Doon ba sa pandoktrina ninyo, pinagbabawal ba? Doktrina, turo, aral. Pinagbabawal ba na wag mag-asawa sa hindi ka pananampalataya? Yes or no lang. Hindi mamaya na yung pagkain. Relax ka lang. Huwag mo itakbo sa pagkain. Dito muna tayo. Pinagbabawal ba? Ayun, yes. Okay. Yes, ipinagbabawal Doktrina niya sa yan, di ba? Okay. ang mag-asawa Okay. ng hindi ka pananampalataya dahil yun ang itinuro ng Biblia. Kung sabi Ayan. nga doon sa Okay. unang Timoteo 3:2, Ayan. mag-asawa Okay. ng isa. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay Next na? question. Okay na? Next question. Okay. Itinuro ba at nasa doktrina ninyo na huwag kakain ng dinuguan dahil ang dinuguan ay hindi naman purong dugo yan, may lamang katir yan, merong baboy, merong karne ng baboy, yan, meron yan, hindi yan purong dugo. Pinagbabawal din ba sa inyo yung dinuguan na yan na meron ding sangkap na lamang katir, dinuguan? Pinagbabawal ba at doktrina niyo yan? Yes or no? Yes, doktrina yan namin dahil yan ang itinuro ng Biblia. Sagot. Na huwag kakainin ang dugo. Kahit pagka yung pagkain ng dugo, saan mo man yan ilagay, basta may dugo, kinakain mo lang ang dugo. Mapadinuguan man yan dahil may dugo, bawal. Next question. Next question. Time. Next question. Okay, next question. Okay. Si Felix Manalo, dati bang Katoliko yan na tumalikod at lumipat na ibang sekta? Yes or no? Kasi ginamit mo yung yung mga magsisitalikod eh. Na ginamit mo yan. Si Felix Manalo ba, dating Katoliko yan, tumalikod at lumipat sa ibang sekta? Yes or no? Yes, dating Katoliko, ang kapatid na Felix Sagot. Manalo lumipat sa ibang sekta dahil sa nakita niya na ang aral ng Iglesia Katolika ay may aral ng demonyo at umalis din siya sa nilipatan niyang relihiyon dahil ang aral ng demonyo ay inaangkin din ng ibang. Next question. Dahil yan ang kinagisnan ang Iglesia Katolika. Time. Next Okay. question. Dahil aminado ka pala na si Felix Manalo ay tumalikod. Ang tanong, sinabi ba sa Biblia na nabinasa mo na ang iba sa inyo yung magsisitalikod at magtuturo ng aral ng demonyo? At sinabi mo tumalikod si Felix Manalo. Yes or no? Yes, tumalikod siya at ang tinalikuran niya yung may taglay ng aral ng demonyo. Yun ang tinalikuran niya. Kaya iyon ay hindi pagtalikod sa Diyos, kung hindi pagtalikod sa aral ng demonyo. Go ahead. Okay, next question. Next question. Next question. Okay. Inyo ba ang sinasabi roon sa Biblia na huwag Totoo rin ang bawal sa amin mag-asawa ng hindi ka pananampalataya. Iba yung pagbabawal ng pag-aasawa sa aral ng tamang pag-aasawa na dapat ay
pananalig o kapananampalataya. Okay, time. Next Okay, time na. presentation, first time. Natapos na. So, ngayon dako naman tayo sa presentation Okay. ng negative. Wala, galing sa sikatan ng araw na bumaba. Pasok. Pasok sa talata. Wala na. Timoteo 4:1-3 na magbabawal ng pagkain ng lamangkati at hindi pag-aasawa. Hindi niya pinahihintulutan mag-asawa sa hindi kapanalig. Pasok. Hindi niya pinahihintulutan kumain ng digunuguan na mayroong mga lamangkati yan. Pasok. Sino ngayon ang may-ari ng demonyo? Yes ka ng yes. So ano pa ipagtatanggol mo niyan? Bintang ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalo-lalo na tong kadibate kong Iglesia ni Cristo, yes yan ang yes. May doktrina silang ganon. Kami tanawin mo mamaya kung doktrina namin yon, laging sasagot no. That is a discipline. Iba ang doctrine. Yan. Hawak-hawak ko yung CCC, oh. Ayan, kung may CCC ka dyan, basahin mo ako na pinagbabawal na wag mag-aasawa ang mga pare at pinagbabawal na wag kakain ng lamangkati, na yon ay doktrina dito. Eto na, dito yung mga doktrina natin. Basahin mo, magpatulong ka na. Baka may Telegram. Tulong doktrina namin na wag mag-aasawa ang pare at huwag magkakain ng lamangkate, no, buong taon. Sa inyo buong panahon, no, bawal, no. Tinanong ka buong pero kayo buong panahon, no, 111 na kayo, meron kayong taglay na ganon. Kami wala kaming ganong taglay. Tuwing sumasapit lamang ang mahal na araw, doon lamang nakakaroon ng tinatawag natin fasting and abstinence sa karne. Hindi buong panahon. Kayo, inamin mo buong panahon, yan ang aral ng demonyo. Buong panahon sa inyo na hindi kayo pwede mag-asawa sa hindi nyo kapanalig, buong panahon aral ng demonyo yan sa inyo. Kami, yung pari namin, anytime na ayaw niya na ng kanyang vow of celibacy, pwedeng mag-asawa yan. Marami ng pari na lumabas at nag-asawa. Aral ng demonyo. Si Felix sumpain, no? Anathema. Anathema. Ano pa? Na tumalikod, sabi ng Gawa 20, no? Na tumalikod. Amin na. Tapol. At mayroon kayong doktrina buong panahon na lumitaw ang Iglesia ni Cristo na nagkaroon kayo ng doktrina na 111 na nagtataglay ng ganyan. Huwag mag-aasawa sa hindi ka pa. Ayo ang katuparan ng aral ng mga demonyo. Wala na tayong dapat anuhan dahil yes. Lahat. Niya, tuwing dumarating lang ang mahal na araw, meron tayong tinatawag na pwede, no? May age limit yan kung halimbawa 60 years old ka na, hindi ka na pwedeng mag-fasting, pwede kang kumain, no? Halimbawa, ikaw ay hanggang 18
yata or 17 pababa, pwede. Pero kung gusto mo talaga mag-fasting and abstinent para sa Diyos, pwede. Hindi yan forbidden sa lahat ng panahon. Kayo forbidden sa lahat ng panahon. Eh di kayo yung aral ng demonyo. Time. Okay. Okay. So natapos din ang ating Thank you. negative side sa pag Aral ng demonyo. Ngayon, eto ang tanong. Tanong. Sa binasa ko ba na unang Timoteo 4:3, meron bang tinutukoy doon na aral ng demonyo? Yes or no? Okay. Ikaw na ang sumagot sa tanong mo. Meron, di ba? Yan ay katuparan sa inyo na bawal at doktrina ninyo na huwag mag-aasawa sa hindi kapanalig at huwag kakain ng lamang kate na yan ay aral ng demonyo ayon sa Timoteo. Okay, ano objection, taga-Kalos? Hindi niya sinagot ng categorical. Nag-ano siya, Okay, sige. Ulitin mo yung tanong mo, taga-Kalos. Categorical yung tanong, Uncle Mel. So, sagot lang na yes or no. Sige, ulitin mo, taga-Kalos. Sinabi ko naman, meron, di ba? Ulit ang tanong. Doon ba sa inilatag ko Ulit. na unang Timoteo 4, Sa anong talata? Sige. Unang meron Timoteo bang 4. tinutukoy doon 3. na meron bang tinutukoy doon na aral ng demonyo? Meron o wala? Okay. Ulitin ko. Wala, pero ikaw mismo ang naglagay na may aral ng demonyo doon. Yun ang sagot ko. Okay na. Babasahin ko. Na ipagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pasasalamat at nagsisampalataya at nagkakaalam ng katotohanan. Wala, pero ikaw ang naglagay ng aral ng demonyo. Yun ang sagot. Next question. Time. Next question. Sabi mo wala. Next question. Sabi mo wala. Basahin ko sa iyo sa 3 wala. Sa 3 wala. Ang pag-aasawa, na ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Sino ang nagbabawal nito? Demonyo o hindi demonyo? Kayo. Ako, demonyo dahil mismo kayo mismo ang mayroong aral at doktrina niya na bawal kumain ng dinuguan dahil ang dinuguan may lamang katiyan. Kayo. Yun ang sagot ko. Kayo. Objection. Kami ay Anong objection mo sa amin fasting and abstinent kayo. Ang objection ko kasi yung categorical ko, aral ba ng demonyo yung pagbabawal ng asawa at pagkain ng lamangkati? Aral ba ng demonyo yon o hindi aral ng demonyo? Yun ang categorical. Pakisagot muna ng categorical. Aral ng demonyo yun ayon sa inyo. Dahil yan ang lagi nyong sinasabi. Categorical. Aral yan ng demonyo ayon sa mga bibig ninyo na inyong ginagamit. Kayo ang may sabi niyan. Ngayon, sasabihin nyo, walang mababasa. Huwag nang magpalusot dahil sinasabi nyong aral ng demonyo yan. Ngayon, wala palang mababasa yan. Edi, supalpal ka dyan. Next question. Next question. Ang sabi naman dito, sa 3:2 ng unang Timoteo, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ito bang nasa unang Timoteo 3:2? Aral ba to ng Diyos o aral ng demonyo? Unang Timoteo 3:2. Babasahin ko. Sabi rito, bago ko sagutin. Premise mo yan, di ba? Okay.
Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, magpipigil, mahinawan ang pag-iisip, mahusay, magpatuloy, sapat na makapagturo. Next question. Categorical. Noong unang, sasagutin ko, noong unang panahon, mayroong magaganyan dahil hindi pa pinatutupad. Next question. Hindi niya nasagot. Uulitin Next ko yung question, tanong. next question. Sige, ulitin mo. Ulitin mo yung Ulitin tanong. mo, Taga-Alos. Ulitin ko. Ang sabi dito sa sige. text ng unang Ulitin Timoteo, mo. dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Aral ba to ng demonyo o aral ng Diyos? Categorical question, sagot. Walang nakasulat dyan na aral ng Diyos at wala ring nakasulat dyan na aral ng demonyo. Yan ay isang paalala sa isang overseer na dapat siya ay maging ganyan. Yan ay aral din ninyo na kayo ay walang obispo at kailanman hindi kayo nag-obispo dahil sa inyo Next wala question. kahit isang obispo. Yun ang Next sagot ko. question. Kaya, Sabi Time. mo, Next walang question. nakasulat doon na aral yun ng Diyos o aral ng demonyo, kaya hindi mo sinagot. Ang pagiging malinis ba, aral ba ng Diyos o aral ng demonyo? Sagot, categorical question. Ang pagiging malinis, ayan ay mula sa Diyos. Ayan na ha. Okay. Ang pagiging marumi ng utak ninyo, yan ang aral ng demonyo na siniksik sa inyo ng inyong mga ministro na siraan ang Katoliko. Yan ang aral ng demonyo. Yan ang sagot ko. Okay. Next question. Next question. Sinagot question, mo next question. na yung pagiging malinis ay aral kamo ng Diyos. At sa pagiging malinis ay dapat mag-asawa ng isa. Kung gayon, sumasampalataya ka ba na ang pagbabawal ng pag-aasawa sa obispo o pare aral ng demonyo o hindi aral ng demonyo? Hindi yan Categorical aral question. ng demonyo. Dahil si Kristo mismo ang sabi, hindi yan aral ng demonyo. Dahil si Kristo mismo ang sabi niya, mayroong mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay hindi nag-aasawa, ay yun ay alang-alang sa ipagpapalaganap ng kaharian ng Diyos na dapat itong paniwalaan at tanggapin ng Time. unawa. Ayan, malinaw. Si Kristo rin Next naman question, sabi. next question. Ay, Meron ba? Sige. Mayroon ba? May next Time question. na. Wala na. Meron pa daw. Time na. Battle Okay. na. O, pagbigyan So, mo, natapos isang tanong na pa, pagbigyan mo, ako na cross-examination. magbibigay. Bigyan mo Okay ng na, isang okay na. tanong. Okay na. Sige. Last Okay question na, daw. okay na. Yan na yung ano. Okay. Yung affirmative, okay na, hindi na daw siya magtatanong. Shoutout nga pala sa 58 million viewers natin. Hindi na, ayan. So, ngayon, dadako naman tayo sa side ng affirmatibo sa kanyang second presentation. So, magsisimula yung oras mo. Kung Mute mo na magsisimula po, ka na rin. kay Kuya Med. Mute mo na kayo, Med. Okay. Wait lang. Loading pa yung ano ko kasi mahina yung net dito Okay lang. Sige lang, di lang ako magsasalita. Ayaw magpindot o naglo-loading yung ano ko. Sige lang, di ako magsasalita. Sige. Go. Hintay mo lang lumitaw yung mute na icon dito. Sige na, hindi ako magsasalita. Go. Teka lang, magre-ready lang ako sandali. Wala, moderator. Okay. So, paki-moderator, papala ako dito, Uncle Mel, hindi pa pala ako moderator sa sa channel mo. Ay, hindi ka pa ba? Hindi pa. Ganun ba? Sige lang. Sige lang. Susunod gagawin ito.
Oh, kasi pinindot ko yung ano, ganon lang yung dalawang asul tsaka yung pula, kaya ayaw lumitaw yung mute ko dito, no? Pero yung signal ko, hindi naman din pwede yung, naman ano, naman. yung asul tsaka yung pula, hindi yung signal ko. Ah, Sige lang, Pwede naman tatay, hindi start. lang ako papakinggan natin yan. sige. Timer. Sige, Okay, sige. magsisimula Ray. na siya na Pag nag-start taga-kalas. na-start na. Yung gugunitain lang natin ulit na ang aking tinitindigan dito, ang Iglesia Katolika nagtataglay ng aral ng demonyo. Ngayon, hindi bagong-bagay yung binanggit ni mga binabanggit yung mga pagtanggi ni Kuya Mel na ating katunggali ngayon, kasi mababasa natin sa Juan 8:44 ang sinasabi doon, walang katotohanan sa kanila. Palibhasa kasi aral nga ng demonyo. Ang turing sa kanila ng Biblia doon, anak ng diablo, yung may aral ng demonyo. At yung aral ng demonyo, kailanman hindi magsasalita iyon ng katotohanan. Magsasalita sila ng kasinungalingan. Napatunayan naman natin kanina, tinanong natin siya doon sa unang Timoteo 3:2, ang aral ng Diyos ay dapat ang ikapagpapanatili ng malinis ng isang obispo o ng isang tao ay yung magkaroon ng asawa na isa. Hindi walang asawa, hindi dalawa ang asawa, kung hindi magkaroon ng asawa na isa. Para daw anya maging mapagpigil. Hindi dapat matukso kasi ang isang tunay na lingkod ng Diyos na meron na siyang asawa o hindi kaya hindi nagpasya siya na hindi mag-asawa, pero makikiapid siya sa may asawa. O hindi kaya makikiapid siya sa kapwa lalaki. Yun ang iniingatan, kaya dapat maging manatiling malinis, mag-asawa ng isa ang obispo. Ano pa isa sa katibayan? Dito sa unang Korinto 9:5, ano ba ang sabi? Ang pagtuturo ng Biblia. Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya. Ang sabi dito, maliwanag, kailangan sumasampalataya. Ano yung sinasampalatayanan? Gaya ng iba't ibang mga apostol, maging ang mga apostol pala ng mga lingkod ng Diyos ay may asawa. Kung ang Apostol Pablo, hindi siya nag-asawa, kaya niya. Kaya niya na hindi mag-asawa, hindi siya natukso, kasi wala naman tayong mababasa sa Biblia si Apostol Pablo nakiapid sa kapwa niya lalaki kagaya ng mga paring natukso. Mga obispong natukso sa kapwa niya lalaki, o hindi kaya natukso sa mga may asawa, nakiapid sa mga may asawa, o hindi kaya hindi niya naman asawa, ginagalaw niya. Kaya iyon ang itinuturo ng Biblia. Kailangan daw ang isang obispo o ang isang mangangaral may asawang isa para maging malinis. Kaya kabaliktaran iyon. Kaya natutupad nga doon sa Gawa 8:44, nababaliktarin ng aral ng demonyo yung aral ng Diyos, kasi kalaban nga ng Diyos . Paanong hindi babaliktarin yun? Yung yung dapat mag-asawa, hindi pag-aasawahin. At saka doon sa makikita nyo naman doon sa binasa ko kanina sa succession ang ibinigay ng mga apostol. Ano yung ibinigay? Babala. Babala sa ano? Sa magtatalikod sa iglesia. Magtatalikod sa iglesia, hindi apostolic succession. Kaya ang sabi doon, gabasahin ko ulit sa Gawa 29. Teka at Gawa 20:29. Gawa 20:29. O na ang nakalagay doon sa Gawa 20:29, ang kumbaga pagkaalis. Pagkaalis, sinong babala Pagkaalis ko, magsisipasok anya sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Yung mismo panahon na iyon. Kaya sinasabi dito sa unang Timoteo, 4:1, ano ang sabi sa unang Timoteo 4:1?
Ang sabi, sa mga huling araw, pambihira, mahina tayo sa buklatan. Mga huling panahon ng mga alagad na wala na yung mga apostol, magsisitalikod. Anong ituturo? Aral ng demonyo, hindi apostolic sa section. Ang ituturo, aral ng demonyo, yun ang babala ni Apostol Pablo na pagkaalis. At saan manggagaling? Sa gitna rin ninyo. Sa Gawa 20:28, pakaingatan ninyo kung gayon ang buong kawan nasa inyo'y hinirang kayo ng mga obispo at mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Sino yung mga kausap? Mga obispo. Pero pagdating doon sa 29, yung mga kausap ng mga obispo binabalaan, sa gitna din ninyo manggagaling ang mga magtatalikod sa inyo. Hindi apostolic succession. Kung hindi mga magtatalikod, kaya yung katuparan ng pagtalikod ang ituturo daw anya mga aral ng demonyo. Sino ang nagtataglay ng palatanda ang dalawa na iyon na may aral ng demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa? Kung hindi ang Iglesia Katolika at ipagbabawal ang pagkain ng lamangkati o karne. Kaya nga binabaliktad, yung pagkain ng dugo, dinuguan daw anya na may lamangkati, ipagbabawal. Hindi ganun ang nakasulat. Ang ipinagbabawal Pan 8:44, hindi siya kailanman magsasalita ng katotohanan. Kaya nga doon sa mga pagtatanong ko, bagamat ako ay nag-object, malabo na kasi doon. Iba yung pagbabawal ng pag-aasawa sa tamang aral ng pag-aasawa. Time. Okay, so natapos na ang kalawang presentation ng Apermatibo. So ngayon dadako na naman tayo sa topic. Okay, so ready ka na ba, Uncle Mel? Naririnig? Hindi ka maririnig. Okay na? Okay na. Hello, naririnig na ako. Okay na. Okay, sige. Doon sa inilatag niya, atong mayroon pangalanan mo kahit isa. Yes, meron. Sagot. Meron kami mga obispo. At Sino? yung mga Sino? Isang pangalan lang. Sino yung obispo nyo? Moderator, objection. Ang counter-objection ko, kahit kasi pangalanan ko yun, hindi niya naman kilala. May mga kahit hindi ko kilala, pangalanan mo lang. Kasi okay, magro-rolling. Obispo, eh. Kaya mo bang Kaya mo bang magbigay? Pag mo ko tagasan, ginamit mo yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi naman
Yun ang pinag-uusapan natin. Next. Okay. Kayong obispo na pinangalanan. Ang tanong, sino sa sinasabi mong obispo ninyo ang nagpatong ng kamay na kapwa niya ring obispo upang siya hirangin obispo pangalanan mo? Wala kaming ganong obispo. Ginamit mo yan. Kasi hindi Ginamit kami ko lang aral sa'yo. katoliko. Kung magiging wala. aral katoliko kami, magiging aral demonyo kami na kagaya ng nakasulat sa Biblia. Moderator, Unang Timoteo objection. 4:1 Moderator, at objection. Objection. Ano, objection mo? Objection. Mayroon silang pagpapatong ng kamay. Kaya mo kung sabihin, di mo aral yan. Pinapatungan niya ng kamay yung inyong mga ministro. Huwag ka magsinungaling. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Huwag mong sabihin na walang pagpapatong ng kamay sa inyo. Saksi ako dyan dahil yung uncle ko noon na diakono na gustong magministro, nakapasok ako dyan. Kaya huwag ka magsasabi dito ng kasinungalingan na wala kayong aral na pagpapatong ng kamay. Ito yung ng demonyo ng pag-aasawa. Hindi doon sa aral na nila na obispo na nagpapatong ng kamay. O aral namin na obispo na nagpapatong ng kamay, hindi doon. moderator. Aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Moderator. Sa mga obispo man Objection. Oo. May anong counter objection mo? Objection. Okay. Ginamit niya yan. Objection. Ginamit niya yan at sa itong ayon sa room, pwede nang gamitin, no? Kahit hindi inilatag. Nilatag niya yung kanina, may obispo. ulitin niya. Alang-alang sa kanya sasagutin ko. Galili siya. Siya yung naglatag dyan. Ngayon, ayaw mong gamitin ko sa iyo yan. Okay. Kung ayaw mong gamitin ko sa iyo, ba't Magro-rolling ako. nilatag mo? Oo. Sinabi na ni taga Carlos, sasagutin niya daw. Para hindi ka Sasagutin niya. maano dyan. Pwede pa, ulitin mo na lang yung tanong. Magkape muna Romel. tayo. Pakiulit na lang ng tanong at sasagutin niya taga Ulit Carlos. Premise. Sabi niya may obispo sila. May obispo sila dahil sinakyan ko yung unang Timoteo 3:2. Nagbigay siya ng pangalan. No, nandiyan yung pangalan. Ang tanong, paano naging obispo yan at sino ang nagpatong ng kamay dyan upang maging obispo yan? At tanong ko, wag siyang umiwa. Wala na naman. Kaya na meron. Magulo.
Magro-rolling ako. Nasasagutin yan. Okay, go. Sige. Mag-object lang ako pag Ulit ko naman. Yes. Oo, kasi yung sagot pag magiging objection, magkakalito-lito tayo. So, yung sagot mo dapat Kaya ako nag-object para maintindihan ng mga tao kung ano yung topic namin. Ngayon, kung ipipilit yung tanong, sasagutin ko lang ng sasagutin. Sasagutin ko lang ng sasagutin. At mag-object ako kung pinakailangan. Para maintindihan. Yes, kumakain. Kapag mahal na araw ay bawal kumain ng lamangkati dahil aral yun ang demonyo, kaya tumalikod sa Katoliko ang kapatid na Felix Manalo. Okay. Time. Next Dahil question. sabi mo, kumakain si Felix Manalo. Okay. Dahil sabi mo, kumakain si Felix Manalo ng lamangkati ng Katoliko. Nung tumalikod na siya, Pinagbabawal sa amin ng dinuguan. Sagot. Bagamat meron man siyang lamangkati o karne, pero may halo ng dugo, bawal kainin ng dugo. Kung wala yung dugo, kakainin namin yung lamangkati. Pero bawal ang dugo Kinikilalang sugo. Ang tanong, ito ba ay panghabang panahon? Yes or no? Paki-rephrase, paki-hold yung oras, paki-rephrase, hindi magulo yung tanong. Okay, pa-hold. Pero last question na lang ito kasi wala na Magulo tayo. yung tanong. Last question na lang to. Moderator, ano ba yan? Okay, so pakiulit na lang ng tanong mo, Uncle Mel. Pakiulit na lang. Baka may connection error si Loading ka na ngayon, pinasakay kita. Moderator, objection muna ako. Pinasakay ko ng pinasakay ngayon. Nung nagtanong ako, loading na, papaulit na yung tanong. Alinaw. Hindi ang tanong mo. Tapos ngayon, pakiulit. Magro-rolling na lang ako, no, para maano tayo. Last question na lang din to. Sinubusan tayo ng oras. So, paki-rephrase na lang Uncle Mel para marinig hindi niya na rin niya ni, masasagot hindi niya na rin masasagot pag nagtanong ako. Hindi niya na rin maririnig. May last question ako, sasagutin mo. Okay na ba, taga-Kalos? Naririnig mo na ba? Okay na ba? Malinaw. Malabo lang talaga. Okay, sige. Hindi ko naintindihan yung tanong niya. Okay, malabo lang. pa-rephrase. Ito, malinaw. Ang sabi mo, mayroong mga pare na nakikiapid. Ang tanong, naki-applied ba siya rito? Yes or no? Ayon sa naka-record doon sa Supreme Court. Yes or no? Okay. Walang record si kapatid na Felix Manalo. Sa Supreme Court na siya ay ng-rape. Merong naging kaso. Pero record na ng rape si kapatid na Felix Manalo. Wala. Kaya hindi nakulong Kaya hindi nakulong Record doon na nagkaroon siya ng kaso. Okay na, meron pala record. Time. Okay na, moderator, meron record. Meron na record, salamat. Meron Okay, wala, so labang bawi. dadako na tayo Okay na, ako naman. sa second presentation ng ating negative side, si Bro Mel. So, timer. Okay. Go ahead, bro. Okay. Mel. Go. Unang-una, ginamit niya yung Timoteo 3:2. Nung tinanong ko sa obispo, hirap na hirap sumagot. Ilang ulit akong pinaulit ng tanong.
Nung bandang uli umamin, nagbigay ng pangalan. No, may mga pari daw yon or ministro. Tinanong ko kung may pare, wala, ministro lang. No, pero patungkol daw yun sa mga pare. Nakita mo pa, paligwak-ligwak. At nung tinanong ko, tingnan nyo kung yung obispo nila na yon, paano naging obispo yon at sino yung nag-order nagpato ng kamay, wala daw sila obispo. Nakakatawang mga sagot. Kaya paano hindi ka matatawa? Diba? No, labang bawi. Okay. No? At gumamit pa nga ng pakikiapid din. Sinabi ko yung ano nila, meron wala no? Sa Security Exchange Commission, ay sa ano raw, sa SEC meron, no? Tapos sasabihin nila wala. Kaya nga merong sa dyaryo nakalagay doon, tinawag nga siya immoral eh. Ibig sabihin meron. Tinawag siyang gano'n. No? Kaya gagamit ka ngayon pag binalik ko sa'yo. Di sa pool kayo. Diba? Sabi ko sa inyo, lahat ng bintang nyo sa amin, kaya kong ibalik sa inyo. Lahat ng mga iglesia ni Cristo, yung karne ay nag-uumpisa yan sa dugo. Diba? Hindi yata alam ng mga iglesia ni Cristo na ang karne o yung laman nag-uumpisa yan sa dugo. No? Dito mo makikita, no? Tingnan mo yung bata, di ba? Unang-una sasabihin, hindi, manunuan, dugo pa lang yan, no? Nag-uumpisa yan. No? Kaya ako minsan natatawa na lang ako dito, no? Lahat pag sinundan mo, sasabihin niyan out of the topic, tinindig mo yan, pag sasabihin mo hindi. Nakakatuparan sa kanila ay aral talaga ng demonyo. Magpahabang panahon, bawal kumain sa kanila ng dinuguan, bawal mag-asawa na hindi ka pananan, dahil yan ay aral ng demonyo. Sa aming Katoliko, tuwing Biyernes Santo lamang mayroon kaming fasting and abstinence, no? Kung ayaw mong sumunod doon, pwede kang kumain anytime, ha? Yung pare na meron siyang vow of chastity, kung ayaw niya na magkaroon ng kanyang vow na renewal, pwede siyang lumabas sa simbahan at mag-asawa. Kasi yan ay disiplina, yung vow of chastity at vow of celibacy. At ang mga apostol, yung iba ron, walang asawa. Ikaw na rin ang nagpatunay, no? Sabi nga ni San Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo walang asawa yan. At sinabi rin ni San Pablo na kung ang kapatid ko ay natitiso dahil sa pagkain ko ng karne, ay hindi na rin ako kakain. Nakita mo na? So aral din ba ng demonyo yung sinasabi at tinuturo ni San Pablo na gano'n? Hindi. Kayo lang ang sa utak ninyo ang may aral na demonyo na patungkol sa inyo na panghabang panahon pala kayo nakatali doon sa pandoktrina ninyo. Na doktrina ninyo yan. Kami hindi namin doktrina na binabawalan ng mga pare. Hindi namin doktrina na lahat ng Katoliko binabawalan. Yan ay disiplina. Maliwanag. Kayo doktrina ninyo yan. Di ba? Di ba? Kasi sabihin mo, aminado ka naman pala si San Pablo, walang asawa no? Si Jesus, wala ring asawa. Kaya nga sabi,
ng doktrina sa inyo, kaya kayo ang katuparan niyan, hindi ang Katoliko. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan at kinilala niyong anghel. Sabi niya, maging kami o anghel man sa langit na magturo sa ibang tinuturo niyo. Sabi ko sa inyo, kahit anong topic, babalik ko sa inyo yung bintang ninyo. Okay? No? So, dapat, kung titindig ka, ang huwag kakain ng karne. Doktrina ha, hindi disiplina ha. Doktrina, hanapin mo rito na sinasabi doktrina. Wala. Kaya sablay ka kayo, doktrina nyo yan. Pag mag-aasawa, nandun dyan sa pandoktrina na 1 to 25 ninyo mababasa. Kaming kumain o hindi, nasa time na. Okay, so dito na tayo sa last cross examination. Okay. Sige, magsisimula yung time pag magsisimula yung tanong. Okay. Sabi mo kanina, hindi anya doktrina sa inyo yan ay disiplina sa pagiging vow of chastity at vow of celibacy at hindi doktrina. Period. Sinagot ko. sabi mo hindi aral. Okay. Categorically. Iniba mo na ngayon yung tanong mo. Okay. Ay, hindi ko iniba. Yun ang Okay, sasagutin kita. Okay. Pag sinabing doktrina sa amin, natural aral yan. Pero, yung sinasabi mong doktrina sa amin, hindi pag-aasawa at hindi pagkain ng karne, pag-aasawa sa inyo o sa mga pare, aral ba yun ng demonyo o aral ng Diyos ayon sa Biblia? Aral ng Diyos ayon sa ako. At si Kristo ay kinikilala namin Diyos.
Meron kayong gano'n. Naniniwala ka na ngayon ay aral ng demonyo. Yes or no? Merong dahilan o merong aral? Sagot. Ano? Merong dahilan o merong aral? Ang sinabi niya. Parehas. Dahil sabi niya, dapat itong tanggapin ng sino mang nakauunawa nito. Both may aral at may dahilan dahil pinatatanggap yan ni Kristo. Okay, Next question po, next question. Ang malinaw ba sa sinabi ni Kristo? Merong dahilan o merong aral? Sagot. Both din yan dahil pinatatanggap niya yan at dapat itong maunawaan ng sino mang nakauunawa nito. Both yan. Kung gayon, both yan. Kay Kristo yan. Balik tayo doon. Balik tayo doon sa pagbabawal ng pag-aasawa na celibacy. Balik tayo. Merong dahilan o merong aral na pagbabawal ng pag-aasawa na siyang aral ng demonyo? Okay. Sa inyo, merong dahilan kung bakit ayaw ninyong mag-asawa nang hindi ka... Ayun na, meron sa inyo. Mayroon sa inyo na dahilan kung bakit ayaw ninyong mag-asawa na hindi ninyo kapanalig. Objection mo. Ano kategory ka? Actually, ano na siya eh. Wait lang. Actually, time na siya eh. Kumbaga, last question na Meron yun. nga, di ba sa inyo? Okay, last question na pagbibigyan Meron natin. sa inyo. Meron sa inyo. Inulit ko. Mayroon sa inyo kasi sa inyo talagang ipinagbabawal sa mahabang panahon na huwag kayo mag-aasawa sa hindi kapanalig at hindi pagkain ng dinuguan. Yan ang aral ng demonyo panghabang panahon. Period. Hindi na natigil siya. Okay. Ito nasagot na ang tanong. Conclusion. Nasagot na ang tanong time. So, okay. Maraming salamat sa inyong dalawa at dadako na tayo sa conclusion. Ilang minuto ba yung conclusion? No, wait. 5 minutes lang siguro, 5 minutes. 5 minutes. Pero, 5 minutes conclusion. Sino mauna? Si taga Carlos. Sino ba? Sino ba nauna kanina? Hindi, ako. Sino yung ba mauna yung is yung negative. Okay, si Uncle Mel. Ako ba? Si Uncle Mel. Okay. Ako yung nauna, ako yung 5 minutes. Sige. Ako ba yung nauna ako yung nauna? Ay, ako yung Ikaw mag-unang conclusion ng Ako ba tama? Yes, Uncle. Wait lang ha. Hinahanap ko lang yung sinabi ni Kristo. Sa bagay, wala naman ang tanongan. Unang-una, malinaw na sinasabi si Kristo walang asawa. At sinabi ni Kristo mayroong dahilan kung bakit ang mga lalaki ay hindi nag-aasawa. At walang itinuro, no? Walang itinuro ang mga apostol na wag mag-aasawa.
no? Ang sinasabi ng mga apostol doon sa Timoteo, yun ay mga kulto. Kulto yun, ang tawag doon ay mga Encratites, kagaya niyang mga inkulto. Walang pinagbabawal ang mga apostol na wag mag-asawa at wag kumain ng karne. Ang sinabi ni Apostol San Pablo doon, yun sa mga tumalikod. Si Felix Manalo tumalikod eh. Kami, hindi naman kami tumatalikod eh. Sa mga tumatalikod yun, sa mga Katoliko, kayo ang katuparan nun. Malinaw malinaw. Ang iba'y magsisitalikod. Hindi po yun tinuturo ni San Pablo. Yun po ay yung mga tumalikod, yun ang gagawin nilang aral na ibagbabawal nila ang hindi pag-aasawa sa hindi kapanalig at hindi pagkain ng dinuguan. Pero walang sinabi ng apostol, huwag na kayong mag-asawa, huwag na kayong kumain ng mga wala. Ang linaw-linaw, babasahin natin para makita natin na hindi yan tinuturo ni Apostol ni San Pablo sa kanyang sulat. Basahin natin tingnan mo. Sinasabi niya yan kasi may mga kulto doon na kagaya ninyo. Ang linaw-linaw. Basahin natin. Basahin ito. Basahin natin. Sabi rito. Unahin natin sa umpisa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Tumalikod karamihan sa inyong mga Katoliko at naging miyembro kayo ng Iglesia ni Cristo. At sinunod ninyo yung doktrina na huwag kakain ng lamang ng dinuguan at nang huwag mag-aasawa sa hindi kapanalig. Kayo yan, no? Pero walang sinasabi ni San Pablo dito na sa simbahan nila yan. Wala, sa labas yan, yung lumabas. Patungkol na sa lumabas. Hindi naman kami lumalabas kayo yung lumabas. At ipagbabawal nila. At ipagbabawal ang pag-aasawa at pag-uutos na lumayo. Si San Pablo ba nag-uutos na huwag kumain ng lamang kati sa mga miyembro? Wala. Yan yung mga kulto na Encratites, no? Mag-aral kayo ng church history. Encratites ang tawag sa kulto na yan na lumabas na dati nilang kasamahan, na ang katuparan yan sa huling araw kayo. Sabi nyo, kayo yung huling araw sa wakas ng panahon, sa panahon ng digmaan kayo lumitaw. Kayo yung huling araw, kayo yan. Dito mo makikita. Diba? No, kayo yan. No, yan na tingnan mo. Sinabi ba ni San Pablo sa loob ng simbahan yan na ipagbabawal? Hindi. Doon sa mga lumabas. Walang Katolikong lumalabas. Maliban na lang sa inyo na naging miyembro kayo niyan, lumabas kayo, bawal na sa inyo yung hindi mag-asawa sa kapanalig at bawal na sa inyo na hindi kakain ng dinuguan. Kayo yan. Hindi kami yan. No, dito mo makikita. No? Dito mo makikita na hindi yan patungkol sa Katoliko dahil yan ay sa mga kulto, yung tinatawag na Encratites yan. Kagaya nyo rin yung kulto na lumitaw sa huling panahon. Sabi nga, sa huling panahon, hayag na lumitaw kayo sa huling panahon, lagi nyong pinangangaral yan di kayo yan. Dito mo makikita na kayo yung katuparan ng aral ng demonyo, hindi ang Katoliko. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan tinuturo ng mga apostol. Yan ay sinasabi niya na merong tatalikod, no? Na magtuturo ng ganyan. Ang mga apostol ba? Sinabi ba sa mga miyembro doon, huwag kakain ng karne at huwag mag-aasawa? Wala naman pinagbawal na gano'n Wala. Basahin mo nga kung patungkol yan sa loob ng simbahan. Wala. Tungkol yan doon sa mga lumabas. Si Felix Manalo lumabas. Aminado ka lumabas. Kaya patungkol sa kanya dyan, dating Katoliko lumabas, naglagay ng pandoktrina, huwag mag-aasawa sa hindi kapanalig, huwag kakain ng dinuguan, sa full kayo. At si Felix Manalo, ang huling sugo, sa huling, sabi rito, nahayag sa huling panahon, ginagamit niya yung huling panahon. Kayo yan, malinaw sa sikat ng araw. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mababaliktad pag ako ang nakadibate ninyo, lahat ng bintang ninyo sa Katoliko, ibabalik ko sa inyo. Lahat ng talatang ginagamit nyo, sa inyo yan. Ko ibabalik. Time. Okay. Later.
Ako na, conclusion ko na. Tanong. Okay. So, Okay, conclusion na lang. Pahayag ako ng tunay na aral. At salamat din kay Paul na nag-moderate sa atin, nagtyaga sa atin, bagamat baguhan. At ngayon lang siya nag-moderate. Salamat sa iyo ng marami. Salamat din sa mga nakikinig. Hindi po ako nagnanais na makasakit ng damdamin kung hindi ihayag yung mga katotohanan. Salamat at napakinggan niyo yun. Salamat din sa timer natin na nagtyaga sa atin na bagamat ito'y pagtatalo, sana makinabang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. maraming salamat din, Bro Taga Carlos, no, sa pagdalo para sa debate. So, ngayon, dako naman tayo kay Mel para sa pagpapasalamat 1 minuto. Mute ka, Uncle Mel, nakamute. Nakamute ka, nakamute. Okay. Okay na. Kumakain kasi ako eh. Kaya nag-mute ako. Okay? Okay na? Bro, okay na. Sandali, pakibalik yung minuto ko. Kasi hindi pa ako nag-ano. Pakibalik yung 1 minute. Okay, go. Unang-una, salamat sa lahat ng mga nakinig. Nakita ninyo na yung binibintang sa atin, pinatunayan ko na hindi yun patungkol sa atin. Ay nandito lang tayo sa tamang aral ng Simbahang Katoliko na hindi patungkol sa atin yung inaano niya na doon sa Biblia, no? Yung mga nagsilabasyon. Kaya tayo ay manatili sa loob ng Simbahang Katoliko at wag po tayong lalabas. Salamat po sa mga kapatid natin na hindi lumalabas at tumatangkilik sa ibang sekta pagkatapos mayroong mga pagbabawal na gagawin. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay para sa ating Diyos. Muli, sa mga gustong manatili sa Katoliko, manatili lang po tayo. Ito po, nandito po ang tunay na simbahang tinayo ni Kristo. Ang tunay na aral na sinusunod natin ay mula pa sa mga apostol, no? Salamat, ang lahat ng kapurihan ay para sa tunay na simbahan at para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na ipaglaban natin ang ating pinananampalatayaan. God bless sa ating lahat. Salamat kaibigan na Paul, kaibigang Taga Carlos, kay Fred at kay Magic at sa lahat ng mga nanood at nakinig dito. Lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay para sa ating Diyos. Amen. Salamat. Okay, so maraming salamat, no? At sa ating mga viewers din, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating dalawang panig. Kain tayo! Ang purpose lang nito upang mapakita ko ano yung katotohanan. Okay, maraming salamat. Okay, salamat. Salamat din sa moderator natin, no? Salamat. Uncle Fred, i-end ko na yung TV. Hope na naka-record ito, no? At magagamit to ng mga kapatid natin.